Sinimulan ng ride sa isang dasal. Bumiyahe ng gabi, napagod, nagpahinga at merong hindi pagkakaunawaan. Ngunit ganun pa man, ang magkaibigan ay magkaibigan. Kahit walang tulog, inabutan kami ng liwanag sa stretch at sa ahon. Ngunit ano nga ba ang naghihintay sa amin sa bungabon? Hindi naging mabilis at hindi naging madali na marating namin ang arko ng Aurora Province. Bawat siklista, pinapangarap na marating ang lugar na ito. Ngunit ano nga ba ang nasa likod bago mo marating ang Baler Aurora? Ipapakita ko sa inyo sa video na ito kung ano ang aming pinagdaanan at kung ano ang inyong madadaanan at sasapitin bago marating ang Baler Aurora. Tara, samahan niyo ako maglakbay kasama ang Papa Jack and Friends. Lakbayin natin ang Baler Aurora sa bayan ng Aurora Province. Nagkita-kita ang grupo sa may SM North. 7 PM. Nag-bike check muna kami. Tinignan kung ano yung mga kailangan. At pagkatapos nun, nag-share na kami ng mga pagkain na maaari naming kainin sa daan. Gaya ng nakagawian, sinisimulan namin ang aming ride sa isang mataimtim na dasal upang bigyan kami ng patnubay at gabay sa aming gagawing paglalakbay. Ang ride namin ito ay hindi lingid sa inyong kaalaman na bawat siklista ay nangangarap makalayo at makarating sa destinasyon na gusto nilang puntahan. Nariyan ang Bicol, nariyan ang Baler, andyan ang North Luzon Loop. Pero ito ang inuna namin. Sinuong namin ang dami ng sasakyan at tao na nasa kalsada. Pinili namin ang ganitong oras na biyahe para malayo ang marating namin bago pa pumutok ang araw at hindi kami malaspag sa init ng araw. Marami ng bulaklak sa paligid dahil disperas ng Valentine's nang umalis kami. Gaya ng inaasahan, delikado sa gabi. Dito tayo dumiretso. Ito yung lulusutan nun. Ay! Ay! Di ka pagbibigyan yan, Bes! Di basta-basta umihinto yan. Valentine's ngayon! Wala ba kayong ka-Valentine's? Wala kayong ka-Valentine's? Oh. Ha? Valentine's kasi ngayon. So 13 ngayon. So bukas Valentine's. Valentine's daw. Dami na kasi ano ngayon, no? Oo. Dami na nagbebenta ng mga roses. So since kami nakapagpaalam na kami, okay naman na kami. Meron na kaming visa. Eto, paglagpas nyo ng Robinson Supermarket, eto na yung pakanan ng Pabalagtas. Paano yan? Laridel bypass, aray ko. Laridel bypass. Yan. Yung kanan. Laridel bypass. Kakananan ng Robinson Supermarket, Laridel bypass. Pero tayo, diretso tayo. Delicate sa Laridel bypass, lalo pagkagabi. Ginawa ko ang ruta na hindi dumaan sa Plaridel Bypass dahil delikado para sa mga siklista ang dumaan sa sobrang dilim na bypass. At puro truck ang kasabay, gaya nga ng motto namin palagi ng Papa Jack and Friends, safety first palagi. Ilang bayan din ang nadaanan namin na sobrang dilim. At kahit may ilaw ng poste, hindi sapat para makita mo ng maayos ang daan. Na-record yun. Na-record yun. Napakadami pinag-stop mo. Depende yan. Depende. Lagay. Kasi meron ako Habang nagkukulitan kami, depend mo. bigla na lang may isang motor na sumingit. Hindi namin inasahan ang ganong pangyayari, kaya dapat talaga Biglang kumana. doble ingat. Narating namin ang ilang bayan ng Bulacan. At sa ngayon, narito na kami sa San Rafael. Medyo maliwanag dito, kahit papano kitang-kita mo ang daan.
Pero pagdating namin ng San Miguel, nag-aagaw ang dilim at ang lakas ng hangin. Kaya nagpasya kami na magpahinga muna sa isang gas station. Dito sa gilid ng gasolinahan, inilatag namin ang aming mga katawan. Akala namin kalaban namin ang antok sa pagpapahinga. Hindi pala, kundi ang langgam at lamok. Ako naman, dahil may adrenaline pa ako, ito ang problema. Pinipilit kong hanapin ang antok ko para may baon ako kapag nag-ride out na ulit kami. Tinitingnan ko ang buwan. Tinititigan. Baka sakaling dalawin ako ng antok. Kaya lang, dahil mataas nga ang momentum mo at may adrenaline ka pa, lats. Ilang minuto rin ako nagmuni-muni, nag-isip-isip, pinagmasdan ang mga kasama ko na natutulog. Kaya lang, ito ang problema. Hindi ako inaantok. Ay, hindi ako makatulog. Parang buhay na buhay pa rin yung ano. Buhay na buhay pa rin yung dugo. Yung muscle ko buhay pa. Oras na. 2:30. Papasok na kami ng Gapan. Natin. Kailangan ko ipahinga yung mata ko. Pinilit kong makatulog kahit ilang minuto lang. Nung makapondo na kami ng ilang minutong tulog, narating na namin ang unang bayan ng Nueva Ecija. Nararamdaman ko napaka-sarap sa bayan na ito dahil napakaraming kakanin sa gilid. Hanggang sa narating na rin namin ang arko ng Gapan City. Akalain mo, malapit lang pala ang Gapan. Ang daan ng Nueva Ecija ay madilim at marami kang truck na makakasabay. Isang buong mahaba na halos wala kang makikita sa daan. Pero pag dumating ka sa kanilang kapitolyo, ma-amaze ka sa kanila. Isipin ng Gapan. Ganda. Iwanag ah. Laki ng Walter Mart dito oh. Akala ko, itong parte lang na to ang dadaanan naming madilim. Hanggang sa naalala ko, meron palang isang parte na napakadilim. At ito, ang kinatatakutan ng lahat. Hoy! Bes! Sa mga oras na ito, lumagpas si Dabbike at si Barig dahil akala ko iisa ng mapa ang aming sinusundan. Kaya naman medyo na bad trip ang aking beshi. Pero ganun pa man, magkaibigan ay magkaibigan. Ay, hindi ko tayo dito eh. Diversion? Oh, diyan talagang daan natin. Ha? Yan talaga yung madilim. Sabi ni Yan nga yung sinasabi ko sa'yo. Karosa naman din. Kasi ito yung papalayan. Okay muna ka. Okay muna ka. Okay muna ka. Muna ka. Pasok na tayo ngayon ng Santa Rosa. Ang parteng ito ay napakadilim. Isang mahabang madilim na diversion. Pero kahit papano naman, safe naman ang lugar na ito. Bibihira naman yung mga truck na dumadaan. Ito na yung Santa Rosa Diversion Road. 12 kilometers to. Walang ilaw. Kaya kailangan magdala kayo ng ilaw. Save kayo ng ilaw nyo rito. 12 kilometers to. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang Hey, ganda! pagsikat ng araw,
may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin. Sa mga ganitong pagkakataon, Wala kami makita. kahit papano nakakawala ng pagod at antok ang inyong mga maliit na kasiyahan kasama mga kaibigan mo. Hindi nagtagal, malapit nang pumutok ang araw. At narito na kami sa kalagitnaan ng Santa Rosa. Medyo mahirap ang daan na ito dahil ginagawa pa ang ilang kalsada. Ganun pa man dahil naka-gravel bike tayo at naka-touring bike tayo, kahit papano, hindi tayo nahirapan sa kalsada na to. Isang mahabang stretch pa rin ang naghintay sa amin. Kaya naman, dahil ginutom na kami, naghanap kami ng makakainan along the way bago matapos ang kahabaan na ito. Pagliwanag, nakita namin ang ganda ng Santa Rosa. Nakita namin ang lawak ng Santa Rosa. Lumalamig na, masarap na ang simoy ng hangin. Ginagawa na namin ang mga ilang bagay na makakapagpabuhay sa amin sa ride na to. Dahil medyo mahaba-haba na rin ang aming nilakbay. Magkakasama na ang antok, gutom at pagod. Masaya na ang nakakasama mo sa mga ganitong klaseng ride ay yung mga taong may tiwala ka at maaasahan mo sa ilang bagay. Gasoline station. Mga tao na handa kang tulungan. Napakahaba eh. Haba-haba ang diversion ng Santa Rosa eh. Tapos na kaming kumain ng mga oras na ito. Kaya naman kahit pa paano nakapag-power nap kami. Ay, napakalamig. Napasarap kami na tulog. Napunta ng umaga. Pero kahit umaga, masarap pa rin ang simoy ng hangin. Hindi pa namin nararamdaman ang sikat ng araw. Kahit pa paano maluwag ang daan at hindi delikado para sa amin. Kung ng kalagitnaan ng Santa Rosa, may ilang daan pa rin na hindi pagawa at patuloy pa rin ang proseso sa paggawa ng daan. Pero matapos to, ungad na siya. Welcome to Palayan! Ang Palayan City, Nueva Ecija. Ito ang palatandaan na kapag nasa Palayan ka na, may magandang tulay na naghihintay sa'yo. Kung babaykin nyo ang kahabaan ng Palayan City sa tirik na araw, sa palagay ko medyo doon kayo makakaramdam ng laspag. Dahil kaliwat kanan, wala kang makikita, kundi palayan, bukid. Pero, ang maganda lang doon, nakikita mo ang bundok ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre na siyang pumuprotekta sa lahat halos ng bayan ng Aurora laban sa mga bagyo. Palayan City Hall. Sa bawat long ride, hindi lang naman lakas ng katawan, lakas ng hita, lakas ng binte ang pinag-uusapan, kundi meron tayong tinatawag na lakas ng kaisipan. Sa lakas ng kaisipan, doon masusubok kung gaano ka katatag at kung gaano ka kadeterminado na tapusin ang bagay na gusto mong gawin at nasimulan mo na. Bagay na pinangarap mong marating nung nagsisimula ka magbisikleta. Intersection. Dire-diretso lang to. Ay. Thank you. Nang marating ko ang tulay na ito, bumungad sa akin ang napakagandang tanawin. Kumpleto. May liwanag, may bundok, may dagat, at may sariwang hangin. Doon mo maa-appreciate ang ganda ng kalikasan.
Ganda, no? Sa bahaging ito, pinupuntahan na namin ang paanan ng bundok na yan. Ngunit bago namin marating yan, medyo marami-rami pang pagsubok at stretch ang aming kailangang pagdaanan. Pero ganun pa man, dahil umaasa kami sa gabay at lakas na ibinigay sa amin ng Diyos, matatapos namin ito hanggang sa dulo, sa tulong niya. Kaya sa ngayon, wala kaming ginagawa, kundi pagmasdan ng paligid, i-enjoy ang aming ginagawa, at pagmasdan ng mga taong nasa paligid namin kung gaano kami kapalad dahil nagagawa namin ang gusto naming gawin hanggang sa narating namin ang bayan ng Bungabon. Naobserbahan ko sa bayan ng Bungabon, malinis, maganda, at organisado ang mga tao. Hindi mo rin masasabi na probinsya ang lugar nito dahil nakikita mo na halos kung ano yung nakikita mo sa syudad ninyo, ganun din ang makikita mo Dire-diretso ka dyan. sa bayan ng Ang Bungabon. Pantabangan. Tapos, dito tayo sa Bungabon. Kakanan tayo dito. Diretso doon, Pantabangan, kanan, Bungabon. Pumasok na nga tayo sa paanan ng Bungabon. Pero bago namin pasukin ang paanan ng Bungabon, nag-load muna kami ng aming mga sarili. Dahil along the way, wala ka na halos makikitang kainan at inihanda na rin namin ang aming mga pagkain na aming babaunin hanggang sa aming pag-ahon. Dahil ang kahabaan nito ay walang tigil na ahon. Pero bago kami makarating doon, napakalakas ng headwind. Pakinggan ninyo. Ang headwind na yon ang isa sa mga dahilan kung bakit ka babagal, kung bakit ka mapapagod. Dahil doble effort ang ilalaan mo para lang ubusan ka. Bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan ng Pacgear Outdoor para sa ginamit nating mga bags. At bukod doon, maraming salamat sa Roosevelt Bicycle Center at Stingray Therapeutic Spray, maging sa Rock and Roll Rock na gumawa ng ating rack. Matapos ang mahabang stretch na yon, dumating na kami sa pinakamagandang parte ng Bungabon. Nakita na namin. Ayan na ang I Love Bungabon! Ilan linggo ko nang napapanaginipan ang I Love Bungabon na ito. Kaya nang makita kong I Love Bungabon, wala akong ibang nasabi kundi maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat sa lakas at gabay. Thank you, Lord. Safe trip. Tapos ang ilang oras, ilang minuto ng pahinga at picture-picture, nagdesisyon na kaming ipagpatuloy ang aming pag-ahon. Sa ahon na ito, hindi kami nakaramdam ng pagod, hindi kami nakaramdam ng laspag, dahil sa ibabaw nito ay medyo mahalumigmig ang hangin. Masarap ang simoy. At bukod doon, Bababa lang, ano lang siya, 6 naglalaro, 7. Hindi ko alam kung saan yung G's. Saan parte. Mas 12. Dapat marating natin yung Labi River ng mga before 1. Tapos ahon ulit yun hanggang kampo. sa mga oras na ito, tinitingnan ko kung may signal ako. Dahil along the way, wala kang signal. Naghahanap ako ng signal para gumamit ng Gmap para malaman namin at tansyado namin
kung ilang kilometers pa ang aming tatakbuhin bago marating ang Labi River. Nasilap! Hop in the streets. Do our time in the strangers. At nagsimula na naman nga ang mind gaming. Kung kagabi, nag-mind gaming hanggang umaga sa Patag, ngayon naman, mind gaming sa Ahon. Mind gaming na wala kang ibang nakikita kundi kabundukan, kundi puro puno. At ang masarap lang doon, masarap ang simoy ng hangin at hindi mainit. Hanggang sa Mukhang wala naman dito. Pag yun, pag yun. Ay, sa pag yan, sulat na yan. Ay, silong. Ito. Uy, narinig yun ha. Narinig yun. Pagpuwersa ko kasi. Utot yun. Tandaan nyo mga masera, utot yun ni Barik. Okay? Gumising ng umaga, ihanda na ang kape at pandesal sa iyong tabi para may baon ka sa iyong paglalakbay. At kung wala kang kasama sa iyong ride, nariyan naman si Lord. Huwag kang matakot na umahon mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na tumukod mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot, la 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 la. Huwag kang matakot, long ride man o ahon, ride ang trip nila. Ang mahalaga, mag-e-enjoy ka sa iyong paglalakbay. Si Papa Jack ang bahala sa kwela para lahat ay masaya. Huwag kang matakot na magmukhang mahina, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot sa 20% na ahon, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot, la 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 la. Huwag kang matakot. Napakaganda! Holy moly! Maraming salamat po, Lord. Binabayan nyo kami. Shoutout nga pala sa mga Papa Jack and classmates natin. Sorry, medyo busy tayo ngayon. Dami natin nasikaso. Babawi ako sa inyo, promise. Enjoyin ko muna tong magandang view. Master J Trinidad, shoutout sa'yo, Master. I miss you, Master. matapos ang ilang minutong pag-ahon, pinulan, napagod,
narating na namin ang Nabi River. Ganda. Napasaya. Pinapaligaya rin kita sa kama. Ano ba ang pagkukulang na nagawa sa'yo? At bilang ikaw ay tinanggap ko. Luha ang nakamit ko at umiiyak. Wasak na wasak pa rin puso ni Rap Rap. Oh shit! Iniwan mo akong nag-iisa. Ginamit ko lang, ginawa mo pang tanga. Ano ba ang nangyari? Saan nagkamali? Ngayon, iba na sa'yo. Nagmamay-ari. To. Dito. Yan. Mamaya tayo mag-picture pagkakain natin. At matapos nga namin kumain, sinuong na namin ang aming pinakahihintay. Tinawid na namin ang Nabi River. Papasukin na namin ang walang humpay na ahon ng Bungabon. Sabi nila, tatawid ka ng 2 bundok. Itong nakikita nyo sa kanan ko, tatawirin nyo raw yan hanggang sa marating nyo ang Baler Aurora. Pero bago nyo marating ang Baler Aurora, kailangan nyo munang dumaan sa kampo. At ang kampo ay nasa pinakamataas na parte ng 2 bundok. Sa mga oras na ito, banayad pa ang mga ahon. Pag nagpas namin ang Nabi River, tolerable pa ang mga ahon at walang effort. Sa pag-ahon namin na ito, hindi mo halos mararamdaman ang pagod dahil sa ganda ng nakikita mo sa nakapaligid sa iyo. Makikita mo yung pamayanan sa lugar na ito na halos lahat sila nakangiti kahit simple yung pamumuhay nila. Ikaw ba naman ang merong ganitong kagandang view sa paligid mo? Hindi ka ba magpapasalamat? Hindi ka bang ngingiti? Nagpapasalamat ako at narating ko ang ganitong klaseng lugar. Dahil once in a lifetime to, hindi namin alam kung sa mga susunod pang panahon, mauulit ito. At muli kong kakayanin na marating ang lugar na ito sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Pansinin nyo, napakaganda ng creation ni God. Sa mga oras na ito, nagpapalitan lang kami ng mga kaibigan ko. Si Barik at si Dabbike. Minsan, ako yung nasa unahan. Minsan naman, ako yung nasa hulihan. Pero ganun pa man, hindi pa rin kami nag-iiwanan. Hanggat nakikita namin ang isa't isa, hindi kami titigil. At kapag hindi na namin nakita ang isa't isa, doon kami titigil para hintayin ang nahuhuli. Dahil hindi biro na mawala sa ganitong klaseng lugar. Maghahanapan kayo. Especially kapag wala kayong radyo. Hindi na tapos. Nabanggit ko yung hindi natatapos dahil ilang oras na kaming umaahon. Pero sa oras ng pag-ahon namin yon, pilit naming hinahanap yung kampo. Pero ganun pa man, dahil sa ganda ng view, hindi namin namamalayan na malayo na rin pala kami. Na nasa kalagitnaan na kami ng kabundukang una naming inaahon. Ang akala ko, tapos na ako pamanghain ng Bungabon. Pero, nang maahon namin ang unang kabundukan, ito ang ibinigay niya sa aming sorpresa. At yan ang aming dinaanan. Binigyan niya kami ng premyo sa aming mga paghihirap. Nalagpasan na namin ang unang bundok. Taas to, pahinga tayo dito sa kanto. Baba lang pala. Wala na. Spag na ako ah. Spag na ako. Puntik na mga ahon. Dito, naramdaman ko na ang pagod. Naramdaman ko na ang antok. Pero still, kailangan ko pa rin pumidal para makarating ako doon sa kampo.
Tayo natin doon sa may tindahan. Ha? Yan, sino yung mga motor. Dito pala sa Aurora, kahit tag-init sa atin sa ibaba, pagdating dito sa ibabaw, pasukin pala talaga sila ng bagyo. Dahil tabi sila ng dagat Pasipiko. Sabi sa amin ng mga locals, hindi kami mapapagod sa pag-ahon dahil umuulan, maambon, o malamig sa ibabaw. Yun pala ang ibig nilang sabihin. Pero ako, nakakaramdam na ako ng pagod. Ewan ko lang tong kasama kong si Barik, parang hindi nakakaramdam ng pagod. Ilang oras pa rin ang lumipas, hindi pa rin namin makita yung kampo. Yung kampo na magsisilbing queue line namin bago namin marating ang Baler Aurora. Kaya naman, ang bawat isa sa amin nagtataka kung gaano pa kalayo. Dahil wala kaming G-map, hindi namin makita kung gaano pa kalayo. Kaya naman nagdesisyon kami na magtanong na. Tay, malayo pa Arko? Ay, Nay pala. Pagligo ko po dyan, yun na yun. Ayun na po. Salamat po, Nay. Kaya na pa kami sinasabihan na malapit na eh. Lagi kaming binobroken hearted na eh. Salamat, Nay ah. Talaga, Nay. Salamat, Nay. Malayo pa yun, Nay, na. Kabilang bundok pala. Oh, best isang hinga. Sabi ni Nanay, Nay, ito totoo to, Nanay, no? Pagkaliwa daw dyan, yung dulo, yun na. Sabay-sabay. Pababa po ba yan, Nay? Yung arko na yun, Nay, paahon yun, hindi. Hindi, patag lang. Tapos, Nay, di ba Nay, paglabas ng arko, puro palusong na yan, no? Mula sa Villa, Nay, mula sa Villa, ilang malayo pa mula doon sa town proper ng Baler, Aurora? $62? Yun na nga, matapos ang ilang minuto, matapos ang ilang oras namin paglalakbay, mula na nagtanong kami kay Nanay, nakita na namin ang kampo. Kampo na magsisilbing queue line namin, pababa sa Baler. Kaya naman, dito matatapos ang ating paglalakbay sa Aurora Province. Kaya sa part 2 naman itong ating Aurora Province Adventure, hintayin nyo ang ating paglalakbay sa Baler Aurora. Maya-maya lang, lulusong na tayo at susuungin na natin ang lusong at ang ahon papunta sa Baler Aurora. Congrats! 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 Congrats sa atin. Congrats mga bes. Congrats. Congrats. Hindi man naging madali ang aming pagpunta sa Aurora Province, masasabi kong sa ride na ito marami akong natutunan. Tiyakin natin na sa bawat ride natin, meron tayong natututunan. Natututunan sa bawat isa at sa sarili mo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Jack at narito kami ngayon ng Papa Jack and Friends sa Aurora Province. Ay! Ayun na. Maraming salamat sa inyo mga master ha. Sana nagustuhan nyo yung ating episode ngayon. Baler. Ay, Aurora pala. Aurora pa lang. Okay, so meron tayong second episode, yung pagtutur natin sa Baler, kasama natin ang ating mga Papa Jack and Friends, Papa Joam, Dub Biker, at si Barik. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na muna po tayo. Abangan nyo yung susunod na episode. Tour tayo sa Baler. Okay? Palaging tandaan, mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito kami ngayon sa Aurora Province. Kasama ko si Biker. at si Barik. at palaging tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating Paglalakbay. Paglalakbay. Paglalakbay.
Ciao. Huwag kang matakot